Amen. Amen. Nandang po sa bawat isa. Thank you po, Pastor, sa privilege na nag-along niyo sa akin na makapangalan. Salamat din po sa Panginoon. Samahan po tayo ng Panginoon. Ngayong gabi. Ngayon, buksan po natin ang ating mga Bible. Kung kayo po mayroong Bible sa Psalms 101. Amen. Awit 101. Noong mga nakaraang panahon, mas madaling iwasan ng entertainment o libangan. Para sa nakararami, limitado lang ang paraan para makapasok ito sa buhay mo. Amen. Kung gusto mo ito sa iyong buhay o sa iyong bahay, bumili ka ng TV or television. Amen. Kung gusto mo namang lumabas at manood dito, pumunta ka sa sinehan. Amen. Kaya kung magdesisyon ng isang tao na ayaw niya ng mga ganoong bagay sa buhay niya, simple lang. Huwag bumili ng TV at huwag pumunta sa sinehan. Amen. Pero ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, dahil wala na tayo sa panahon ngayon. Amen. Ngayon, nasa lahat ng lugar ng entertainment, hindi mo na kailangan ng TV. Dahil cellphone lang, sapat na. Amen. Hindi mo na kailangan pumunta sa sinehan. Dahil ngayon, pwede mo nang i-stream lahat. Kahit ano, kahit nasaan ka pa. Amen, mga kapatid. Maging pelikula, palabas, YouTube, amen, TikTok, Instagram, Facebook Reels, amen, podcast, gaming stream, live stream, short clip, memes, or sport highlights. Amen. Algorithm after algorithm. Inaalam kung paano ka hindi titigil sa panonood. Amen. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Kung ano yung palagi natin pinapanood at yung nila-likes, yun yung lumalabas sa ating newsfeed. Amen. Sino po dito yung mga nanonood ng ng mga ano ba yun? Yung mga Chinese drama. Yung tinatagalog na Chinese drama. Amen. Tapos kasama mo pa yung walang tigil na panonood at pag-scroll. Amen. Hindi mo na mamalayan na mapasubscribe ka na sa mga apps. Amen. Sa Netflix, sa kung anong mga apps. Amen. Para mapanood mo lang yung pinapanood mo na bitin. Amen. At yung cellphone mo na mismo, yung nagno-notification na oras na para manood ng K-drama. Hindi po pa nanonood ng K-drama dito. Amen. Pero maliban na lang, mga kapatid, kung ikaw ay naka-isolate at ikaw ay gumagamit pa rin ng keypad ngayon at wala kang internet. Amen. Maaari kang hindi ka bahagi sa mga tao na ngayon. Amen. Sino po ba dito naka-keypad ng cellphone? Wala naman siguro, no? So, Mark, naka-touch screen na rin si Mark. Amen. Pero ang problema, mga kapatid, ngayong gabi, ay hindi lang ang entertainment at ang availability nito sa lahat ng tao. Amen. Ang problema ay hinuhubog nito ang mga tao, mga kapatid. Hinuhubog man ito ang pananaw ng mga tao sa buhay, sa love, sa marriage, sa sex, amen, sa pera, sa success sa buhay, amen, at sa identity, amen, sa authority, sa pamilya, sa Diyos, amen, maging ang pagtingin nila sa kasalanan, at kung paano nila tinitingnan ang kanilang mga sarili. Amen. At ang delikado pa, mga kapatid, kadalasan hindi mo namamalayan na hinuhubog ka ng pala nito. Amen, ng social media. Amen, minsan nakaka-relax lang, parang pahinga lang. Amen, palabas lang yan. Amen, pelikula lang yan. Content lang naman yan. Amen, mga kapatid, pangtagal-init ko lang naman to eh. Amen, pampalipas oras ko lang naman to. Mga kapatid, pero hindi tinuring ng salita ng Diyos. Amen, ang mga bagay sa mundo ito ay neutral. Amen. Sinabi ni John sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. Amen. Sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Sa takbo ng sanlibutan ito. Ang salitang makiayon ay salitang pagbiga. Amen. Para sumunod sa pattern na hinuhubog ka mula sa humaan. Amen. Ng mundong ito, mga kapatid. Palagi nitong pinipilit o ipipilit na isiksik sa buhay mo yung mga pinapahalagahan ng mga tao, amen, sa mundong ito. Yung pagnanasa, amen, at ang pananaw ng mundong ito, mga kapatid. Kaya hindi lang ito tungkol
Saan ba ang pinapayagan kong humubog sa buhay ko? Mga kapatid, ang tanong dito mga kapatid, ano ba yung mga bagay na natututunan kong i-enjoy? Ano ba yung mga bagay na nagiging komportable ang aking puso? Mga kapatid, kaya mahalaga itong ang verse na ito, yung context na ito sa Psalms, amen, kasi hindi lang basta pag-iwas sa ilang masasamang bagay, amen, ang sinasabi ni Haring David, kundi ang pamumuhay na may pagbabantay sa puso, sa gitna ng isang mundong walang takot sa Diyos. Amen. Ipinapakita sa atin ni Haring David na hindi lahat ng bagay ay kailangan magkaroon ng access sa iyong mata. Amen. Amen. Sa iyong isip. Amen. Sa iyong puso. Lalong-lalo na sa iyong buhay. Mga kapatid, tinuturuan tayo ni Haring David. Amen. Ang kakaibang paraan. Amen. Sa pagtingin sa mga bagay sa mundong ito. Amen. Ipinapakita niya na kung nais nating manatili na malinis sa mundong patuloy na nagtuturo ng mali, hindi tayo pwedeng mamuhay ng walang pag-iingat. Mga kapatid, kailangan nating mamuhay ng may layunin sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya ngayong gabi, mga ngaral po ako. Amen. Drowned by entertainment. Amen. Basahin po natin ang ating main text. Psalms 101, verses 1 to 8. Ako'y aawit tungkol sa katapatan at katarungan sa iyo, O Panginoon. Aawit ako. Aking susundin ang daang matuwid, o kailan ka darating sa akin. Ako'y lalakad sa loob ng bahay, amen, na may tapat na puso. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anuang hamak na bagay. Pinapupuutan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Ang lihim na naninirang puri sa kanyang kapwa ay aking pupuksain. Ang taong may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko ay itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang itiwalag ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa lungsod ng Panginoon. Amen. Tayo po ay umuko. Sandali tayo manalangin. Amen. Panginoon, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko'y lumalangin sa iyo ngayong gabi. Panginoon, ang iyong gabay at pagsama, Panginoon, Lord, sa oras na ito, Panginoon, magpatan mo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Panginoon, samahan mo ako sa pangangaral ng iyong salita. Itago mo ako sa iyong lingkuran upang ako'y makapagsalita ng may karunungan, katapangan, kahusayan ngayong gabi, Panginoon. Lord, mag-usap ka sa bawat isa, magpalaya ka, Panginoon, magtuwid ka, Panginoon, ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat na nagsabi na Amen. Amen. Una pong pag-usapan natin, mga kapatid, what you set before your eyes. Amen. Ano ba ang nilalagay mo sa iyong harapan? Amen. Ano ba yung mga pinapanood mo? Amen. Si Haring David po, mga kapatid, ay gumawa ng napakahalagang desisyon para sa kanyang buhay. Basahin po natin ang awit 101:3. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Pinapupuutan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Ngayon, gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, na hindi siya nagsasalita tungkol sa mga walang kwentang bagay, mga kapatid. He is simply referring to what he sets before his eyes, mga kapatid. Tinutukoy niya kung ano ang inilalagay niya sa harapan ng kanyang mga mata. Mga kapatid, alam niya na yung palagi mong pinapanood, hindi lang siya nananatili, amen, sa labas. Hindi lang siya nananatili sa iyong harapan, amen. Kundi ang yung mga pinapanood palagi, mga kapatid, ay may tendency at may tendency na pumasok, amen, sa iyong puso. Kahit kung ano yung nakikita mo, amen, ay pumapasok sa iyong kaloob-looban. Amen. Unti-unti nitong binabago kung ano yung katanggap-tanggap sa iyo. At inuhubog nito, amen, yung mga bagay na gusto mo, mga kapatid. Walang sinabi sa Bible kung kailan isinulat yung Psalms 101. Amen. Pero kung alam ninyo, mga kapatid, ang kwento ni Haring David, amen, alam niyo po ba, yung kwento ni Haring David, malalaman mo, amen, na may mas bigat. Amen, ang talatang ito, may mas bigat yung verses na ito. Dahil alam ni Haring David, mismo ang pakiramdam
kung paano yung isang bagay na tinitingnan niya lang, amen, alakunan sumakot na ng kanyang puso. Yes. Amen. Ang pagbagsak ni Haring David, mga kapatid, ay hindi nagsimula sa aksyon. Amen. Sa kilos. Amen. Kundi nagsimula ito sa tingin. Amen. Anong ginagamit ng tingin? Mata. Nagsimula sa mata, mga kapatid. Sabi sa 2 Samuel 11, verse 2, isang dapit hapon ng si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglakad-lakad sa bubungan ng bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Mga kapatid, ang sabi doon, nakakita. Amen. Ano bang ginagamit sa pag nakakita? Amen. Nakakita. Mata, hindi tainga. Amen. Pero dito sa awit 101, maririnig natin ang ibang paninindigan. Sabi doon, hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Mga kapatid, sabi ni, siguro ibig sabihin ni Haring David, alam ko na kung saan humahantong. Amen. Ang walang ingat na pagtingin. Amen. Alam ko na kung saan nga ba humahantong, mga kapatid, ang maling pagtingin. Tamaan. Si Haring David ay nagsasalita ng may paninindigan dito, mga kapatid. Ang ibig niya sabihin, natuto na ako. Amen. Hindi na mauulit ito. Nagkamali ako noon, hindi na ulit, mauulit. Amen. Inasabi niya doon at hindi ko na muling hahayaang may makapasok pa na maling bagay sa paningin ko na mag-i-stay, amen, sa paningin ko upang ako ay magkasala. Mga kapatid, isa sa malaking kasinungalingan ng social media, ng entertainment, ay ang paniniwalang hindi naman ito nakakasama o nakaka-apekto, amen, sa ating mga damdamin, sa ating mga buhay. Mga kapatid, walang kinalaman daw sa immoralidad. At dahil hindi ko naman physically ginagawa, amen, yung aking pinapanood, amen, hindi ako na-apektuhan ito. Mga kapatid, that's a very big lie. English ka? Dahil nauunawaan, mga kapatid, ni Haring David, na kung ano yung hinahayaan mo, makita ng iyong mga mata, amen, kalaunan ito ay pumapasok sa ating mga puso. Amen. Amen. Maaring hindi mo naman ito ginagawa agad. Amen. Hindi mo naman ito ginagawa kaagad. Maaring hindi ka sumasang-ayon dito sa iyong napapanood. Pero kung patuloy mo itong pinapanood, tinatawanan, ine-entertain, hinahangaan, amen, pinapakain sa iyong sarili, unti-unti, kapatid, hindi mo namamalayan. Unti-unti itong binabago o babaguhin kung ano yung mga bagay na katanggap-tanggap sa iyo. Amen. At kapag naging normal na sa iyo ang kasalanan, kapatid, mas mahirap na itong tawagin mali. Amen. Ulitin ko, kapag naging normal na sa iyo ang kasalanan, mas mahirap na itong tawagin mali. Amen. Because entertainment is powerful. Amen. Napaka-makapangyarihan po ng social media. Kapatid, dahil hindi nito pinipilit na kumbinsihin ka tulad ng pakikipagtalo. Amen. Hindi ka pipilitin ng social media na sige na, manood ka na kung ano-ano. Amen. Tayo mismo yung kusa. Amen. Na pumunta sa social media. Hindi ito umupo sa harapan mo at sasabihin, sige, hayaan mo kumbinsihin kita na mag-isip ka ng iba tungkol sa kasalanan. Amen. Hindi ganoon, mga kapatid. Dahil gumagawa ito, amen, sa mas tusong paraan, sa mas hindi halata, sa mas tahimik at hindi mo na nalaman na mali na pala. Amen. Sinisimulan itong puntiryahin, mga kapatid, ang iyong imahinasyon. Amen. Pinupuntirya niya ang iyong emosyon. Mga kapatid, paminsan ang tinatawag ng Diyos na nakakapinsala ay gagawin niyang kaakit-akit sa iyo. Amen. Ginagawa niyang kapanapanabik ang mga bagay na sumisira ng buhay. Amen. Ginagawa niyang kapanapanabik yung mga bagay, amen, na sumisira ng buhay. Paminsan yung pagre-rebelde ay ginagawa niyang katapangan. Amen, yung rebellion. Amen, pinapamukha niya sa iyo na matapang ka. Amen, sige, gawin mo yan. Mag-rebelde ka. Amen, matapang ka. Katapangan yan. Amen. Mga kapatid, paminsan, yung last, amen, nagmumukang love.
Amen ba mga kapatid? Yung pride o yung kayabangan. Amen. Ginagawa nilang confident. Amen. Sa pangalan ng pastor. Amen. Sineselebrate yung pride. Amen. Confident daw yun. Amen. Kapag confident ka, mag-celebrate ka. Amen. Kapag confident ka sa iyong sarili. Amen. At kadalasan, hindi nito pinapakita, mga kapatid, kung ano ang magiging consequence. Amen. Kung ano yung magiging pinsala, hindi mo nakikita yung pagkasira. Hindi pinapakita yung konsensyang namamanhid. Amen. Yung conviction na nawawala. Hindi mo makikita yung spiritual na pagkamanhid. Amen. Na umaaking sa isip ng tao. Dahil ang nakikita mo lang ay yung nakakaakit na bahagi. Amen. Yung nakakaakit na bahagi ng social media. Ito ay napaka-epektibo dahil hindi lang ito nagbibigay ng impormasyon. Sinasanay din ito ang puso mo kung ano ang dapat nitong hangarin. Amen? Kung ano ang dapat nitong hangarin mga kapatid. Kaya nung sinabi ni Haring David na, hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Amen? Yung sinabi niya, hindi ko ilalagay means decision. Amen? Decision ko. Amen? Hindi ko ito ilalagay sa harapan ko. Amen? Sa harapan ng mga mata ko, mga kapatid. Dahil kung ano ang kumukuha ng attention mo, amen, kalaunan na ipupunin din. Amen. Ang affection mo. Amen. Brother Joseph, hindi ko naman alam na dadaan para sa YouTube ko. Joseph si babae. Amen. Nakakaakot na bagay, mga kapatid. Mainit yun. Diesel, mga kapatid, oo, maaari, amen, na hindi mo kayang kontrolin yung mga bagay o yung mga masasamang bagay na dumadaan sa newsfeed mo sa mata mo. Amen. Pero nasa sa iyo ang desisyon. Amen. Kontrolado mo ang desisyon kung alin ang patuloy mong panonoorin o bibigyan ng lugar sa iyong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Dahil hindi lahat ng lumalabas sa harapan mo, hindi lahat ng nakikita mo, hindi lahat ng dumadaan, mga kapatid, sa harapan mo, ay pwede mong bigyan ng lugar sa buhay mo. Hindi mo pwedeng lahat, amen, na dumaraan sa harapan mo, nakikita mo, yung mga bagay na nakakaakit, amen, hindi mo pwedeng i-entertain lahat yan, mga kapatid. Amen, porket nakakalugod sa iyong paningin. Amen. Hindi lahat ng nakakaagaw ng iyong pansin ay dapat mong bigyan ng puwang. Amen, dyan sa puso mo. Dahil kapag binigyan mo ito ng access sa iyong buhay, amen, hindi siya mananatiling nandyan lang. Amen, sa iyong harapan. Unti-unti na nitong babaguhin ang pananaw mo sa mga bagay. Amen, lalo na sa mga nakakapanood. Amen, ang nagsishare sa Facebook. Amen, kanina po, may nagtanong sa akin, may sinend siya sa akin, sa kapatiran, isang video. Amen, gusto niyang bigyan ko daw ito ng opinion. Amen, pinanood ko yung video na share niya. Ang sabi doon, ang sinabi ng lalaki na nag-share sa Facebook, sabi dito, akala ko dati, the only way to glorify God is to work in ministry. Amen. Akala niya daw dati na kapag wala ka sa harapan, wala kang hawak na mic, or wala ka sa worship team, hindi mo na napipis si Lord. Amen? Pero tama naman po yung sinabi niya. Dahil hindi po lahat ng ang ministry po ay hindi limited dito sa harapan. Amen. Hindi porket hindi ka nakikita dito sa harapan, amen, hindi ka na nagmi-ministry. Ano ba ang ministry, mga kapatid? Ministry means service. Maglilingkod. Totoo naman po yung sinabi niya, mga kapatid. Dahil meron po ako ditong nilagay na ministry na paminsan na hindi napapansin. Pero ito po ay ministry. Yung paghuhugas ng plato, ministry po yun. Basta po hindi ko siya ginagawa sa church, hindi sa bahay. Basta connected po siya sa church. Yung pagbibigay po, pagsuporta sa church, ministry po yan. Kung yan po ang calling mo, ministry po yan, mga kapatid. Yung pagluluto, ministry din po yan. Kasi papakainin yung mga mananampalataya. Yung pagsundo sa mga bata, yung pag-impita, yung pag-soul winning, ministry po yan. Amen, hindi po limited ang ministry. Ang ministry is something connected sa ginagawa mo para sa ikalalago ng church. Pero
Sinabi niya kasi doon ng yung nakagaw ng pansin sa akin ay ang ministry daw, ang yung trabaho mo daw ngayon ay ministry. Amen. Doon ako naguluhan. Parang nami-mislead kapag hindi ka rooted talaga. Kung wala kang spiritual leader na natatanungan, parang mami-mislead ka. Oy, okay lang pala. Kasi yung trabaho ay ministry naman. Amen. Okay lang pala, magtrabaho lang naman ng magtrabaho. Wala na akong oras sa Panginoon. Amen. Kasi ministry naman yon. Paano nga ba natin makokonect ang ministry sa ating trabaho, mga kapatid? Kasi parang gusto niyang sabihin na okay lang magtrabaho. Amen. Magtrabaho ng magtrabaho. Kahit wala nang ministry, church, mga kapatid. Hindi mo siya masasabing ministry kung hindi ito nakakonekta, amen, sa Diyos at sa tao. Dahil ang ministry ay laging ituturok, amen, sa tao ang Diyos. Mga kapatid, laging konektado ang tao at ang Diyos. Kasi kung sasabihin natin ang pagtatrabaho natin ay ministry, mga kapatid, di magtrabaho na lang tayo lahat. Amen, wag na tayo mag-ministry. Paano mo po siya matatawag na ministry? Kung yung trabaho mo ay gagamitin mo para ma-share sa iba ang salita ng Panginoon. Amen. Ako po ay bunga ng ministry sa trabaho. Amen. Nung first day ko po sa trabaho, nagtatrabaho po si Brother James. Amen. Kapag vacant po, siya ay nag-share ng salita ng Panginoon. O pwede mong mag-glorify ang Panginoon sa pagtatrabaho, sa pamamagitan, amen, ng pagtatrabaho ng maayos. Pero ang ministry po kasi ay yung connected, amen, sa paglago ng church. Amen. Yun po, kapag nasa trabaho ka, matatawag mo siyang ministry kung nagsusoul win ka, mga kapatid, kung nag-iimbita ka, amen, o kaya naman nag-share ka ng salita ng Panginoon sa iyong trabaho. Amen. Dinagdag ko lang po ito kasi gusto ko pong mag-ingat kayo sa inyong mga pinapanood. Lagi po kayong mag-consult sa ating doktor. Kay pastor. Mag-consult po kayo. Amen sa ating spiritual leader. Amen. Para mapayuhan kayo kung ano ba yung totoo at tama. Kasi maaaring yun nga yung pinag-uusapan natin, mabago yung isip ninyo dahil sa inyong mga pinapanood. Pwede sabihin nyo, okay lang naman pala, huwag na mag-ministry. Hindi, kawawa naman si pastor niyan. Mag-isa dito, maglilinis. Mga ngaral, amen. Kailangan po natin ng ministry. Amen. Pangalawa po, pag-usapan po natin, what is forming you? Amen. Ano ba yung humuhubog sa iyo, mga kapatid? Pagkatapos harapin ni Haring David, kung ano yung mga bagay, amen, sa harapan ng kanyang paningin, dumako siya, mga kapatid, sa mas malalim na usapin. Amen. Basahin natin Psalms 101, verses 4. Ang suwail na puso ay hiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Verse 7. Walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Mga kapatid, si Haring David ay hindi lang concerned sa mga bagay na nakikita niya. Amen? Concerned din siya sa mga bagay na nakakapasok sa kanyang puso. Amen, mga kapatid. At kung ano yung pinapayagan niyang manahan sa kanyang tahanan. Amen po ba? Sinasabi ni Haring David, ayokong hugugin ako ng pusong masama. Amen? Kaya ang sabi niya, ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Amen? Ayokong manahan sa akin ng pandaraya. Hindi ko yan papayagan sa bahay ko. Hindi ko yan papayagan sa puso ko. Amen? Ayokong magkaroon ng lugar ang kasinungalingan sa aking buhay. Amen po ba, mga kapatid? At ito'y kumukonekta sa ating pinag-uusapan. Amen, sa entertainment o social media. Dahil ang social media, mga kapatid, ay hindi lamang nagdadala ng larawan sa ating mga pusong isipan. Amen? It brings values. It brings assumption. It brings a way of looking at the world. Amen? Ang social media, hindi ka lang yan lilibangin. Tuturuan ka rin ng social media. Tama ba, mga kapatid? Tuturuan ka kung ano ang nakakatawa. Amen? Tuturuan ka rin nito kung ano ang normal sa mundo. Amen? O kung ano ang dapat na hinahangat mo sa buhay. At tuturuan ka ng social media kung anong klaseng tao ba ang dapat mong hinahangaan.
Amen. At sa maraming pagkakataon, mga kapatid, itinuturo ng social media ang salungat sa itinuturo ng Diyos. Amen. Ang itinuturo ng social media kadalasan ay salungat. Amen. Sa itinuturo sa akin ng salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 5:20, kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. At ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Amen. Mga kapatid, this is the modern media problem. Amen. Ito po ang problema ngayon sa media. Sabi po ni Malcolm X, amen, the media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent. And that's power because they control the minds of the masses. Amen. Ang media daw mga kapatid ay may kakayanang gawin ang guilty na hindi guilty at yung hindi guilty ay gawing guilty. Amen. Kasi kontrolado po ng media. Amen, ang isipan ng mga tao. Tama ba? Yung media, sino dito naniniwala na bias ng media? Kaya nitong sabihin ng kasalanan at gawin itong kalayaan. Amen. Nagpapakatotoo lang naman ako. Amen. I'm just being who I am. Amen, mga kapatid. Yung kabanalan, kaya nitong pagmukhaing kakaiba o weirdo sa paningin ng mga tao. Tama ba? Nangyayari na po ba ito? Amen. Parang banalan yan eh. Parang weirdo na sa panahon natin ngayon yung kabanalan ng at kapag paulit-ulit mo itong napapakinggan at nakikita mga kapatid, babaguhin niya ang pananaw mo sa tama at mali. Amen. Magiging baliktad na ngayon yung pananaw mo. Amen. At sisimulan itong gawin. Amen. Sisimulan itong gawing malabo ang pag-iisip mo. Mga kapatid, magsisimula ka ngayon gumawa ng mga kamangmangan. Magsisimula ka ngayon gumawa ng mga mangmang na pagpapasya. Amen. Hindi biglaan pero unti-unti, dahan-dahan. At ang delikado, hindi lang kapag napanood mo, amen, ay gagawin mo agad. Ang pinakadelikado ay sa paglipas ng panahon, amen, yung kasinungalingan ay nagsisimula ng maging makatiran. Yung kasalanan, amen, nagsisimula ng magmukhang makatwiran, mga kapatid. Yung conviction, konsensya, amen, yung conviction nawawala na. Unti-unti. Amen. Kung dati kapag nangungupit ka ng 50 o kaya 100, amen, grabe, yung kapag mo pera ngayon. Kapag 1,000, amen, hindi ka na kinakabahan. Wala na yung conviction. Amen. Yung pagiging banal mo, amen, hindi na importante ito. Amen, nawawalan na ng importansya yung pagiging banal. Kaya kailangan nating maunawaan ngayong gabi, mga kapatid, that social media has the same power as kulto. Amen? Ang social media po ay may katulad ng kapangyarihan ng kulto ito. Bakit? Bakit, mga kapatid? Dahil ang social media ay may kapangyarihang mangaral sa iyong buhay. Katulad ng may nangangaral dito sa likod ng susunod. Amen? At kung ang pangangaral ay kayang baguhin ang isip mo, amen, mga kapatid, sa pamamagitan ng paulit-ulit na katotohanan ng salita ng Panginoon, ang social media, mga kapatid, ay kayang sirain ang isip mo sa pamamagitan ng paulit-ulit na kasinungalingan. Amen? Isa sa rason kung bakit tayo pumupunta sa church, dahil kailangan natin ang salita ng Panginoon na mapakinggan. Amen? Para turuan tayo. Amen? Para turuan tayo sa ating buhay. Kailangan natin ng katotohanan para ituwid tayo. Kailangan natin makapakinig ng preaching para ma-expose ang mga kasinungalingan sa ating buhay. Amen? Mga natatagong kasalanan na hanggang ngayon ay hindi mo pinapalaya. Amen? Hindi mo inaamin. Mga kapatid, kailangan natin ng Espiritu ng Diyos para baguhin ang ating mga isip. Amen? Sabi sa Ephesians 4:22, verse 24, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip
at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Amen. Ganyan ang pagbabago, mga kapatid. Nababago ang isipan at nababago ang pamumuhay. Amen. Pero kung ito'y nangyayari, amen, sa loob ng church, amen, maaari din siyang mangyari, amen, sa screen, sa social media. Amen po ba? Satan doesn't only preach, amen, to entertain you. Mga kapatid, nangangaral si Satanas, amen, para kontrolin ka. Mga kapatid, para kontrolin ang iyong isipan, para kontrolin ang iyong damdamin, mga kapatid. Gusto niyang palabasin na tama ang mali at mali ang tama. Amen. Gusto niyang gawing normal ang pagsunod sa laman. Amen. Yung flesh, sinful nature. Amen. Ang tao gusto niyang maging normal. Ngayong sa mga panahong ito, at gawing kakaiba sa tao ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya sinabi ni Haring David, walang taong gumagawa ng pandaraya ang tataan sa aking buhay. Amen? Hindi niya lang sinasabi, amen, na ayoko ng mga masasamang bagay sa paligid ko. Mga kapatid, sa halip, sinasabi niya, ayokong maging komportable ang kasinungalingan sa buhay ko. Amen. Hindi ko yan hahayaang makapasok sa puso ko. Amen. Kasi once na magkaroon na, amen, ng access, ang kasinungalingan, amen, ang pandaraya sa buhay mo, hindi lang yan mananatiling ganyan, mga kapatid. Unti-unti niyang sisirain, babaguhin, amen, ang buhay mo, ang pag-iisip mo, amen, at ang pagkaunawa mo sa tama at mali, mga kapatid. Amen. Magsisimula yung bumulong sa'yo para mabago ang pagtingin mo sa marriage, sa gender identity mo. Amen. As a sex, amen. Malilito ka na ngayon. Amen. Kaya ngayon ang daming nalilito. Amen. Sa social media. Amen. Dalawa lang po ang kasalian. Male at female. Amen. Babae at lalaki. Amen. Malilito ka na ngayon. Sabi mo, ay okay lang pala magdalit pa ang babae. Amen. Kahit lalaki ka. Amen. Kasi sabi ng social media, okay lang naman. Magpakatotoo ka. Amen. Ilabas mo kung ano yung nararamdaman mo. Amen. Kahit mali naman, mga kapatid. Amen. Amen. Okay lang naman pala ang live-in. Amen. Sabi ng social media, okay lang naman. Kasi getting to know each other lang naman. Getting to know each other pa lang naman. Pero mali. Amen. Salungan ito sa sinasabi ng Bible. Amen. Sabi ng Bible, magpakasal kayo. Amen. Mahalin ninyo ang isa't isa. Amen. Amen. Amen siya na. At dahil pinapasok mo na siya sa iyong buhay, siya na ngayon ang magdiligta o magpokontrol ng iyong buhay. Amen. Kung ano ang tunay na tagumpay at pati na rin ang pagiging mananampalataya mo. Amen. Magsisimula ng mag-shift. Amen. So, kontrolin niya na. Maging iyong pagiging mananampalataya. Kaya hindi ito tungkol sa entertainment lamang, mga kapatid. Ito ay tungkol sa discipleship. Yung paghuhubog. Amen. May kung anong humuhubog sa'yo. May kung anong nagtuturo sa'yo. May kung anong nagdidikta. Amen. Kung paano mo babasahin ang mundo, kung paano mo titingnan ang mga bagay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, yan ba ay galing sa Diyos o galing kay Satanas? Amen? Ang tanong ngayong gabi, yan ba ay galing sa Diyos yung mga pinapanood mo? Amen? Yung binibigyan mo ng oras, yung binibigyan mo ng access sa buhay mo, sa puso mo, yan ba ay galing sa Diyos o galing kay Satanas? Amen? Dahil ang mundong ito, amen, ay mapandaya. Amen? That's why, amen mga kapatid, that's why we need to have boundaries, mga kapatid. Kailangan natin ng linya. Amen. Kailangan natin bigyan ng linya yung mga pinapanood natin. Oops, hindi ka pwede. Amen. Amen. Hindi ka karapat-dapat na mapanood ko. Amen. Kailangan natin manindigan. We must take a stand, mga kapatid. Amen. Hindi hinayaan ni Haring David na maging isang ideya lang yan. Kaya nagdesisyon siya. Mga kapatid, kaya panghuli. Amen. Panghuli, pag-usapan na po natin. Taking a stand. Hindi na stand yan. Patapos na. Amen. Pangatlo, panghuli, pag-usapan po natin. Taking a stand. Amen. Paninindigan. Amen. Sino po dito may paninindigan? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, paninindigan tayo.
Amen. Psalms 101, 2, verses 3. Aking susundin ang daang matuwid. O kailan ka darating sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may tapat na puso. Hindi ko ilalagay sa harapan ng mga mata ko ang anumang hamak na bagay. Pinapupuotan ko ang mga gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Amen. Ito ang salita ng isang tao may paninindigan. Amen. Aking susundin ang matang matuwid. Amen. Nagdidesisyon siya para sa akin, sa bahay ko. Amen. Sa bahay ko kung saan na kaya kong kontrolin. Mga kapatid, yung mga pinapanood ko. Amen, tama ba? Kapag nasa bahay ka, kaya mo kontrolin, mga kapatid, kung ano ba yung gusto mong panoorin, walang pipigil sa'yo. Amen? Kapag nasa bahay ka, walang makulit. Amen, yung mga hinahayaan mo pumasok. Amen, yung mga hinahayaan kong pumasok sa aking puso. Sabi niya, I will. Amen, maninindigan ako. Amen, dito sa lugar na to, tatayo ako, maninindigan ako, hindi ako maghihintay. Amen, na maging malinis ang mundo bago ako kumilos. Mga kapatid, hindi ako maghihintay na ibang tao pa. Amen, ang magdesisyon para sa akin. Amen. Hindi ako maghihintay na may lumapit pa sa akin at sabihin, bro, sis, amen, kailangan mong pigilan yan. Amen. Kailangan mong baguhin yan. Kailangan mong baguhin to. Amen. Sinasabi ni Haring David, hindi na ako maghihintay. Amen. Na ibang tao pa. Amen, ang mag-correct sa akin. I will make a stand. Amen. On my own decision. I'm a man enough. Amen. Para magdesisyon na baguhin ang mga maling bagay. Amen. Sa aking buhay. Amen, mga kapatid, kapag alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Mali na nga eh. Amen. Si Haring David ay isang taong may paninindigan na handang magdesisyon. Amen. Maninindigan ako sa kung ano ang mga pinapanood ko at kung ano ang pinapapasok ko sa buhay ko at sa puso ko. Mga kapatid, aking susundin ang daang matuwid. Amen. Ito ang dapat ang maunawaan natin ngayong gabi, mga kapatid. Dahil walang rating system ang pwedeng pumalit sa pusong gustong mapalugod ang Panginoon. Amen. Walang rating system na pwedeng pumalit sa puso. Amen. Ng mga mananampalataya na gustong mapalugod ang ating Panginoon Jesus. Amen. Walang filter na makakapalit sa iyong conviction. Amen. Sa iyong konsensya. Amen. Walang list of rules ang makakapalit sa konsensyang sensitibo pagdating sa Panginoong Diyos. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng puso na handang magsabi. Ito, makinig kayo, kailangan tayo. Amen. Kailangan natin magkaroon ng puso. Amen, na handang magsabi, Lord, I want to please you more than I want to be entertained. Amen. Kaya ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, ay hindi lang, kaya ko ba ito? Amen. Ang mas magandang tanong ngayong gabi ay, ito bang pinapanood ko or ginagawa ko ay dapat ko bang ikabahala ngayon? Amen. Ito bang mga pinapanood ko or ginagawa ko ay dapat ko bang ikabahala ngayon? Amen. Maraming tao ang nagsasabi, well, hindi naman ako nakakaramdam ng konsensya, conviction. Amen. Kaya okay lang naman siguro ito. Pero ang hindi natin alam ang conviction ay hindi lang basta emosyon. Dahil ang totoong conviction ay nakaugat, amen, sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung binasa mo ang salita ng Diyos, pinagdasal mo at inilapit mo sa Panginoon ang puso mo at sa harap niya nagkaroon ka ng malinaw na sagot. Amen. Yan ang conviction. Mga kapatid, kapag hindi mo alam kung tama ba yung pinapanood mo, kung tama ba yung ginagawa mo, amen, o mali. Amen, yung wala ka talagang idea. Amen, kung mali ba yun o tama. Amen, dilapit mo sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kasagutan. Amen? Pero magkaiba, mga kapatid, ang walang conviction kasi hinanap mo na sa salita ng Diyos kesa sa walang conviction, amen, dahil iniiwasan mo ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi naman talaga, ito mga kapatid, hindi naman talaga nawawala ang conviction. Amen? Yung conviction na nararamdaman mo. Amen? Hindi mo lang talaga pinapansin. Amen? Ang salita ng Panginoon, pagkulong sa'yo ng Holy Spirit. Uy, mali yan, mali yan. Mga, check mo. Amen? Yung conviction ng Holy Spirit.
Amen. Ayokong pakinggan yan. Amen. Ayaw nilang hayaang questionin ng salita ng Diyos ang mga kagustuhan nila. Amen. Ayaw nilang questionin ng Panginoon ng salita ng Diyos. Amen. Yung mga pagnanasa ng laman nila. Mga kapatid, alam nyo ba mga kapatid na paminsan-minsan, kailangan natin i-challenge yung ating mga pagnanasa. Amen? Kailangan natin paminsan-minsan i-challenge yung ating mga pagnanasa, yung pagnanasa ng ating laman. Amen? We need the Word of God to challenge our appetites. Mga kapatid, madalas ginagawa natin excuse yung salitang wala akong conviction dyan. Amen? Para magtunog spiritual. Amen? Yung makamundong ginagawa natin. Amen? Pero kung manhid ng puso mo, hindi na reliable kung ano yung bumabagabag sa iyo, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya. Kaya sa lahat ng bagay, at lubang napakasama, sino makakaunawa nito? Amen. Sabi dito, there is nothing more deceitful than the heart of man. Who can understand it? Man heart is sick, in need of healing. Amen. Ang mga puso natin ay kailangan ng kagalingan. Ibig sabihin, kailangan ko ng pamantayan standard na hindi galing sa aking sarili. Mga kapatid, hindi galing sa aking puso. Hindi ko pwedeng basta pagkatiwalaan ang sarili kong pagnanasa at ano yung komportable sa akin. Mga kapatid, hindi ko pwedeng sabihin lang hindi naman ako nababagabag diyan. Amen. Kasi ang manhid na puso, mga kapatid, at ang manhid na konsensya ay hindi maaasamang pamantayan o standard ng pamumuhay. Amen? Kapag pinapasok mo na, amen, ang lahat ng basura, amen, ang lahat ng mga maling bagay, amen, sa iyong puso, mga kapatid. Sabi dito, ang manhid, amen, ang manhid na konsensya, amen, kayang panoorin ang mga bagay, amen, na ikalulungkot ng sensitibong konsensya. Amen, kapag manhid na yung conviction mo, kapag wala ka ng konsensya, amen, hindi ka na natatakot sa Diyos, amen, kaya mo nang panoorin yung mga bagay, amen, na alam mong nakakapagpahina sa iyong spiritual na paglago, sa iyong spiritual na buhay, mga kapatid. Amen? Sabi dito, a compromised appetite can crave things that are weakening your souls. Amen? Kapag sanay na sa compromise, amen, ang konsensya, amen, maghahanap na yan ng mga bagay, amen, ng mga bagay na makapagpapahina o nakakapagpahina, amen, sa iyong spiritual na buhay, sa iyong spiritual na paglago, mga kapatid. Amen. Ang manhid na konsensya, yun nga, amen, kaya ng panuorin kung ano man yung mga bagay, amen, na nakakapagpahina, amen, sa iyong spiritual na buhay. Sabi sa Ephesians 5, verses 3, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Amen. And have nothing to do with sexual immorality, lust, or greed, for you are His holy ones, and let no one be able to accuse you of them in any form. Amen. Sabi niya, ayoko magkaroon man ng pahiwatig dito. Amen, sa mga banal ng Diyos. Amen. Hindi dahil gusto tayong pagkaitan ng kagalakan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi dahil gustong alisin ng Panginoong Diyos yung ating mga kasiyahan, amen, yung joy. Amen, kundi dahil alam niya, amen, alam ng Diyos, amen, kung ano ang ginagawa ng karumihan sa ating puso. Amen ba, mga kapatid? Alam niya kung ano ang nagagawa ng pandaraya kapag tumitira ito, amen, sa iyong puso, sa iyong buhay. At alam niya kung ano ang nagagawa ng mga walang kwentang bagay kapag nilalagay natin ito sa harap ng ating mga. Amen. Kaya hindi ito sa pinanglit ng mga listahan, amen, ng mga bawal. Ito'y tungkol sa paninindigan na dapat nating palaguin. Amen. Sa ating sariling mga puso, mga kapatid. Hindi lang itinuro ni Haring David, kung ano ang dapat nating talikuran. Tinuro rin ni Haring David kung saan tayo dapat bumaling. Amen. Kung saan lang dapat nakatingin ang ating mga mata. Kung saan lang natin i-focus ang ating tingin. Amen.
Sabi dito sa Psalms 101, verse 6, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatirang kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan ay maglilingkod sa akin. Amen. Napaka-importante po yan mga kapatid. Amen. Kasi ang kabanalan, hindi lang tungkol sa pag-reject. Amen. Ang kabanalan ay hindi lang sa pag-reject. Mga kapatid, tungkol din siya sa pag-replace. Amen. Pagpapalit. Amen. Pagpili ng mas mabuting tinig na papakinggan. Amen. Mas mabuting halimbawang susundan. Mas mabuting impluwensyang yayakapin sa iyong buhay. Amen. Kailangan nating matutunan na spiritual na bagay po ang social media. Amen. Ang social media po ay spiritual na bagay. At kailangan nating lumalim. Amen. Yung sa tinatawag na discernment. Amen. Alam niyo po ba yung discernment? Amen. Sabi sa 1 Thessalonians 5:21, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat upang malaman kung galing ito sa Diyos o hindi, panghawakan ninyo ang mabuti. Amen. Ang discernment, mga kapatid, ay hindi lang pagsabi ng hindi. Amen. Ang discernment ay yung nakikita mo kung ano ba talaga ang totoo. Amen. Sa likod ng mga bagay na ito, mga kapatid. Amen. Para makita kung ano talaga yung tinuturo nito sa iyo. Kung saan hinihila. Amen. Ang bagay na ito, ang iyong puso. Kung ano ang hindi dapat ginigising nito. Amen. Sa iyong kaloob-looban, mga kapatid. Kung anong pinamamanhid nito. Amen. Sa iyong damdamin. At isuko mo yan. Amen. Sa ilalim ng pagkapanginoon. Amen. Ng ating Panginoon si Kristo. Amen. Kasi hindi lang sa church, Panginoon si Jesus. Alam niyo ba mga kapatid na hindi lang si Jesus Church? Ay, hindi lang Panginoon si Jesus sa church, sa loob ng church. Amen. Panginoon din siya. Amen. Sa mga pinapanood natin. Amen. Dapat Panginoon siya. Amen. Sa playlist mo. Amen. Sa mga sinusubaybayan mo. Sa mga sinusubscribe mo, mga kapatid. Dapat Panginoon siya. Sa mga hinahayaan mong magdikta ng mga imahinasyon mo. Amen. Dapat Panginoon siya sa lahat ng mga bagay sa buhay mo. Amen? Napakaganda po ng sinabi ni Susana Wesley sa kanyang anak, tatalang. Nandiyan po siya. Tanugin ko na lang po. Sabi dito, anumang nagpapahina ng pangangatwiran mo, anumang nagpapamanhid ng konsensya mo, anumang nagpapalabo ng pag-uunawa mo sa Diyos, anumang nagpapaalipin sa katawan mo kaysa sa isip mo, anumang pumapatay ng gana mo sa mga bagay na espiritual, yan ay kasalanan para sa iyo. Kahit ito ay mukhang inosente. Amen? Napakaganda po ng kanyang pananaw, mga kapatid, dahil hindi lang ito usapin kung bawal ba o hindi sa technical na aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Pero ang tanong ay, ano ang epekto nito sa iyong kaluluwa? Mga kapatid, ang tanong ay kung ano ang epekto nito sa iyong kaluluwa, sa iyong isip, at lalong-lalo na sa iyong puso, mga kapatid. Amen? Dahil may mga bagay na hindi ka agad sisirain. Amen? Ang iyong isipan, ang iyong buhay sa isang iglap. Pero unti-unti naman itong pinapahina ang iyong spiritual na buhay. Amen? Kaya balikan po natin yung sinabi ni Haring David sa verse 3. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Pinapupuutan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Amen. Ang problema ngayon, mga kapatid, ay ito, may mga bagay na gustong kumapit sa iyo. Amen. May mga bagay na gustong manatili. Amen. Sa iyong isipan. May mga bagay na gustong manatili sa iyong memorya. Amen. Sa mga nasa mo, sa konsensya mo, sa paraan ng pagtingin mo sa Diyos, at sa paraan ng pagtingin mo sa kasalanan. Mga kapatid. At sabi ni Haring David, hindi ko hahayaang mangyari yan. Amen. I am making a stand. Maninindigan ako. Amen. Hindi na pwedeng maulit. Amen. Yung nagawa kong kasalanan. Amen. Natuto na ako. Mga kapatid, kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung seryoso ka talaga. Amen. Kung seryoso ka talaga sa pagsunod mo sa Panginoon Jesus. Amen. Ganun din ang gagawin mo ngayon. Maninindigan ka. Amen. Nakataliburan mo yung mga bagay. Yung na alam mong mali. Na alam mong nagpapahina sa iyong spiritual. Amen.
Kailangan mong itaas ang iyong standard. Mga kapatid, kung kaya mong itaas ang standard mo sa pamumuhay, amen, sa pagpili ng makakasama mo sa buhay, amen, kailangan mo rin itaas ang iyong standard, amen, sa iyong mga pinapanood, amen. Baka may kailangan kang burahin, amen, dyan sa cellphone mo na hindi dapat nariyan, mga kapatid. Baka may kailangan kang i-cancel, amen, na gusto mong puntahan, amen. Para sa iyong paglago. Amen. Baka may kailangan kang tigilan na palagi mong pinapanood. Amen. Na nakakapagpahina ng iyong spiritual na buhay dahil sa mga pinapanood mo. Amen. Wala ka ng oras. Amen. Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi mo na nabibigyan ng oras ang pananalangin, ang morning prayer. Amen. Baka ngayong gabi, kailangan mo nang tigilan. Mga kapatid. Amen. Baka ngayong gabi, mga kapatid, kailangan mo maglagay ng boundaries. Amen. Kailangan mo maglagay ng boundaries. Amen. Mananampalataya po tayo. Mga kapatid, huwag natin hayaan yung mga bagay. Amen. Na mga pasok sa ating buhay. Amen. Na magiging dahilan sa pagkalayo natin sa Panginoon. Para sa mga magulang, amen, na narito, amen, baka kailangan ninyong bantayan, amen, ang pagka-inosente ng inyong mga anak. Amen. Kung kinakailangan, tingnan ninyo ang cellphone ng inyong mga anak, amen. Tingnan ninyo, kayo ang authority, amen, sa loob ng bahay. Amen. Ang inyong tahanan ay hindi dapat bukas para pasukin ang kung ano-anong bagay ng mundong ito, mga kapatid. Dapat ang inyong tahanan, amen, dito dapat, amen, kung saan pinaparangalan ng Panginoon. Amen. Pinapahalagahan ng katotohanan at iniingatan ng kabanalan. Amen. At para sa ating lahat na narito, sa mga mananampalataya, sino o ano ang mamahalin mo? Amen. Ang mga bagay ng Diyos o ang mga bagay ng sarili? Amen. Para sa ating lahat, amen, sino o ano mamahalagan mo at mamahalin mo? Ang mga bagay ng Diyos o ang mga bagay ng sanlibutan? Amen. Dahil hindi lang atensyon ang habol ng mundo sa iyo, kundi gusto nito ang katapatan mo, amen, ang pagmamahal mo, at sa bandang huli, ang buong puso mo, mga kapatid. That's why Apostle John, sinabi ni Apostle John, do not love the world, amen, nor the things of this world, mga kapatid. Kaya sinabi rin ni Haring David, I will, amen, tumayo siya, amen, nanindigan siya, I will make a stand, amen, I will draw a line. Mga kapatid, kailangan ko maglagay ng boundaries sa mga pinapanood ko. Amen, alam ko, hindi tayo perfecto, nakapanood na rin tayo ng kung ano-anong kamalian, pero huwag na natin balikan. Amen, huwag na natin panoorin ulit. Kailangan natin maglagay ng boundaries. Amen. Kailangan natin maglagay ng linya. Mga kapatid, sabi ni Haring David sa Psalms 101:1, ako'y aawit tungkol sa katapatan at katarungan sa iyo, O Panginoon. Aawit ako. Amen. Kaya bago niya sabihin, wala akong ilalagay na bagay na walang kabuluhan sa harap ng aking mga mata. Amen. Sinabi niya muna, mga kapatid ko, Panginoon, aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ibig sabihin, ang paninindigan na ito ni Haring David ay hindi nakaugat sa takot. Mga kapatid, kundi ito ay nakaugat, amen, sa worship o pagsamba. Amen? Sa uli, ang pinag-uusapan natin ay ito sa pinangpagpupuri at pagsamba. Hindi lang ito tungkol sa ayaw ko. Amen? Kung ayaw mo sa mga bagay dito sa mundo, kundi dahil gusto ko ang Diyos. Amen? I want God. Amen? I want to please God. Amen? Kaya ngayong gabi ang tanong, masasabi mo ba, amen, Panginoon, gusto kong ibalik ang puso ko na nagpupuri sa iyo. Amen. Panginoon, gusto kong lumambot ulit ang puso at konsensya ko. Amen. Baka may mga parte ng buhay mo, mga kapatid, na hinayaan mong matisod. Baka namanhid ka na. Amen. Namanhid ng konsensya. Amen. Baka isinuko mo na ang ilang paninindigan sa iyong buhay. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maibalik ang pagkagutom ko. Amen. Sa mga bagay na may kinalaman sa iyo. Amen. Gusto kong maging malinis sa tahanan ko. Gusto kong ingatan ang puso ko. Gusto kong si Jesus, amen, ang naghahari sa aking puso.
sa aking buhay. Amen. Kaya ang sagot, mga kapatid, ngayong gabi, ay hindi lang paglayo sa mga bagay na walang kwenta. Ang sagot, ngayong gabi, mga kapatid, ay mas mahalin mo ang Panginoong Yesus. Amen. Mas mahalin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kasi kapag mas minahan mo ang Panginoon, amen, unti-unti mong tatalikuran ang mga bagay na marumi. Amen po ba? Amen. Kapag kay Jesus, amen, nakatuon ang iyong paningin, amen, unti-unting nawawalan ng kapit, amen, yung mga walang kwentang bagay, amen, nakakapit sa iyong buhay. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, baka may ilan sa atin na dapat tumapit sa altar at sabihin, amen, Lord, ngayong gabi maninindigan ako sa iyo. Amen. Ngayong gabi, isusuko ko, amen, ang bagay na ito, amen, naglalayo, amen, sa akin at sa iyo. Amen. Sa iyo dapat ang tahanan ko. Sa iyo dapat ang paningin ko. Sa iyo dapat ang puso ko. Amen. At gagawa ako ng mahihirap na desisyon. Amen. Yung mga isinuko ko noon, amen, na dapat na panatili ko sa aking buhay. Amen. Gusto kong manumbalik. Amen. Kaya ngayong gabi mag-desisyon ka. Baka may mga bagay na kailangan kong pakawalan. Baka may mga bagay na kailangan kang tigilan. Kailangan mong tigilan ngayong gabi. Amen. Urihin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ayun po niya yung Amen. Panalangin tayo sa ating Panginoon. Praise God. Omega. Kung ako po'y mag-imbita, marahil mayroong bago. Amen. First timer. Mga kapatid, tatanggapin mo ang ating Panginoon, hindi reliyon. Ang aming iaalok sa iyo, ang iaalok namin sa iyo ay ang kaligtasan aming natanggap sa Panginoon. Meron po ba? Bago? Amen. Kung wala, natin na tayo mga mananampalataya. Amen. Binubuksan ko po ang ating altar. Amen. Tayo po, lapit po natin sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, ang mga bagay, amen, na nagpalong sa atin. You need to make some decision in your life, mga kapatid, ngayong gabi. May ginagawa ang Panginoon ngayong gabi sa bawat mananampalataya. Mga kapatid, amen. Marahil lang, hinihipo niya ang iyong puso. Amen. May parang nararamdaman ka sa loob mo ngayon. Amen. Kausap ko mga kapatid kung nakakaramdam ng kakulangan sa puso nila. Ramdam nila ang pagkukulang. Ramdam nila ang distansya ngayong gabi. Amen. Kinakausap pa ng Diyos tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol. Amen. Para sa akin, ito ay pag-isip sa sarili nating buhay. Ito ay muling pag-aalat ng ating pagmamahal sa Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Amen. Ang nais ng Diyos ay ang puso natin. Ang pagmamahal natin sa Kanya. Ang pagsamba natin. Amen. At paulit po ay na tayong kinakausap para mahatig ang puso natin. At maramdaman natin kung gaano kabigat ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Para lang gabi at hindi pa nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Sabihin mo, I'm not right with God. Amen. Marami akong problema sa buhay. May kasalanan ako. At alam ko ang dahilan kung bakit malayo ako sa Diyos. Pero kailangan ko ang pagmamahal niya. May pangkala ka lang ako mismo ang gumawa. Dahil sa mga pinili ko, dahil sa mga kasalanan ko. Ang kapatid, sabi ng Bible, ang sino bang gumagawa ng kasalanan, ay alin ng kasalanan. Mga kapatid, baka may mga bagay sa buhay ko na pumasok. Pinayagan mo, umuwi ito ang isip ko, ang puso mo. Amen. Ang buhay mo, kayong gabi. Manindigan ka. Ngayong gabi, alis mo yan. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, I am begging us now. Lord, I'm sorry. I'm not wrong. Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga desisyon. Amen, sa aking mga kasalanan na nagawa, na naglayo sa akin sa iyo, Panginoon, bakit gusto mo i-restore mo? Sa lahat, sa iyo, ay ngayong amin po natin, ang hinigaw. Sumuli mo, sinisip.
Ay, boy, inutuloy ako. Tutulungan sa'yo. Mga kapatid, ngayong gabi, amen. Maraming kinakausap na ng Panginoon. Kailangan mo manindigan. May panindigan mo ang pagtitiwala ng Panginoon mo. Mga kapatid, huwag mong hayaan, amen, na pilugin ka ng mga bagay ng mundong ito. Amen, huwag mong hayaan na hugin ka ng mga bagay, amen, ng mundong ito, ng mga pinapanood mo, amen, sa social media, amen, na nagtatanim sa iyo ng kasinungalingan, amen, sa iyong buhay, sa iyong puso, amen, ngayong gabi, pinalaya tayo ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Lord, sa bawat mananampalataya na natin na nakapakinig ng salita ng katotohanan. Panginoon, Lord, maraming salamat sa pagpalaya, Lord, sa pagkaalipin, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon, Lord. Panginoon, kami lalakad, Panginoon, sa katwiran mo, Panginoon, sa katotohanan mo, Panginoon, Lord, Panginoon, hindi na namin babalikan mga bagay, Panginoon, kung isa kami, Panginoon, mga bagay na nagpalayo sa amin sa iyong pananapit sa inyo. Panginoon, maraming salamat mo sa Panginoon. Bago, buhay na nagpalakas, Panginoon, kaya sa pagkalipid sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po ito kung aming panalangin. Lalo sa amin na salamat po sa mga